praise. Amen. You may be seated in the presence of the Lord. Makakaupo na po tayo. Salamat po muli. Mga kapatid, kapag kayo po'y narito, i-tune in nyo po dyan sa atin pong True Gospel Church para nakikita po ng ating mga kapatid na kayo po'y nanunood. Nandyan po kayo kahit nandito kayo. So, punta pa rin kayo doon sa inyo pong mga Facebook para nakikita kayo na you are tuning in sa atin. Ano? Praise God. Hallelujah. So excited ngayon sa araw na ito. Gusto ko pong ibahagi sa inyo mga kapatid, ang title po ng mensahe po natin ngayon, Paano Mapalapit sa Diyos. Ang mensahe po natin ngayon, Paano Mapalapit sa Diyos. Maganda ito, di ba? Na pag-aralan natin, paano nga ba mapalapit sa isang banal na Diyos? Sa Diyos na makapangyarihan. Lumikha ng langit at lupa, nagbigay ng buhay sa atin. Paano nga tayo mapalapit sa Kanya? Paano ba tayo mapalapit sa Diyos? Alam niyo, marami pong mga nagtatanong nito eh. Paano ba tayo lumapit sa Diyos? Hindi ko naman nakikita ang Diyos. Paano tayo lalapit sa isang bagay na hindi natin nakikita? Paano tayo manampalataya sa isang bagay na hindi natin nakikita? Paano natin paniwalaan ang isang bagay na hindi natin nakikita? Alam niyo mga kapatid, dahil po sa dulot nitong dinadanas po natin ngayon na itong virus na ito na mahigit ng halos 2 taon na mga kapatid, ay kaya hindi tayo humihinto sa panalangin. Patuloy po nating ipinapanalangin ang atin pong mga frontliners at yung mga nakikiisa para mapugsa ang kalaban po natin itong virus na ito. Kaya nga salamat po sa kanila pong mga buhay, yung mga nakikiisa rito para ito po ay matapos na ang kahirapan dulot nitong coronavirus na ito. At alam nyo mga kapatid, dahil po rito sa dulot nito, alam niyo po ba na marami po ang nakapag-isip-isip na yung kanila pong spiritual life ay tila ba lumapit na nga rin ako sa Diyos. Baka kulang na ako sa aking spiritual life. Ito yung gusto nila na spiritual life. Pero paano nga ba tayo mapalapit sa Diyos? Alam niyo mga kapatid, sa Biblia mayroon po tayong aral na makikita, mapag-aaralan kung ano ba ang sinasabi po ng Diyos sa atin, kung paano po tayo lumapit sa Kanya. Alam niyo po, ang sabi po ng Biblia sa James chapter 4, verse 8, ang sabi po niya, come close to God. Everybody says, close. Close. Kita niyo mga kapatid ha? Come close to God. And God will come close to you. Other version, come draw near or draw near to God. Come close to God. At ang sabi niya, and God will come close to you. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Kita niyo mga kapatid yung panawagan po niya sa Tagalog, di ba? Sabi niya, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. So ito po yung imbitasyon po ng Diyos sa atin na tayo po ay lumapit sa Kanya. At kung tayo po ay lalapit sa Kanya, ang sabi po ng Biblia, siya ay lalapit din sa atin. Ang tanong, lumalapit ba tayo sa Diyos? At kailan lang tayo lumalapit sa Diyos? Kapag mayroon lang bang suliranin, pagsubok, problema sa buhay, kaya tayo lumalapit sa Diyos. Let us pray. Father, we thank you that your word are life and spirit. As I'm going to preach your word today, O God, give me honest conviction and clear speech so that I may preach your word with power and boldness, without compromise, to bring glory and honor to your name alone. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. At tanungin ko po yung mga kapatid, kailan ka huling lumapit sa Diyos? Sabi ng iba, lagi naman akong lumalapit sa Diyos. What do you mean? Na come close to God. Paano ka ba lumalapit sa Diyos? Pwede nating sabihin mga kapatid na lumalapit tayo sa Diyos dahil bago tayo matulog, hindi naman tayo nakakalimot na tumawag sa taas. Tumawag sa Kanya sa taas.
Sinasabi po natin ito. Pero ang tanong, mga kapatid, anong klaseng paglapit ba ang gusto ng Diyos sa atin? Ano ba says? Close. Hallelujah. Ha? Lumapit kayo sa Diyos. Yung talagang close na close, yung palapit ng palapit. Pero alam niyo, mga kapatid, marami namang may mga tao rin na gustong lumapit sa Diyos. Pero minsan sila po ay nahihiyang lumapit sa Diyos dahil po sa kanila pong kasalanan. At ang sabi ng Biblia, ito ang dahilan ng paglalayo ninyo dahil sa inyong mga kasalanan. Minsan naisip ng tao na dahil masama ang kanyang gawa, siya ay nagkakasala, makasalanan siya, hindi niya na kailangang lumapit sa Diyos dahil kahit lumapit siya sa Diyos, hindi naman siya tatanggapin ng Diyos dahil siya ay isang makasalanan. Kaya, lumilipas ang araw at gabi, binubulay-bulay niya, kailan kaya ako mapapalapit talaga sa Diyos? Tatanungin ko po kayo muli, mga kapatid, kailan ka huling lumapit sa Diyos? Alam niyo, mga kapatid, yung paglapit po sa Diyos kasi ay hindi kung yung alam natin na paglapit eh. Do you know, mga kapatid, na you could even ang Panginoong Isus, tinan niyo po yung invitation niya, sabi niya, then Jesus said, come to me. Come to me. Sabi niya, then Jesus said, come to me, all of you. Everybody say, all of you. All of you. Kasama rito yung mga nasa bar, kasama rito yung mga nasa kalye, yung mga makasalanan, kasama rito yung mga nasa simbahan, nasa kulungan, nasa ospital, kahit saan, all of you, ang imbitasyon ng Panginoon, come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens. Everybody says, heavy burdens. Heavy burden. At ang sagot niya, and I will give you rest. Hallelujah. And I will give you rest. Sabi ng Panginoong Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal, at kayo'y, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan, at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Mga kapatid, ang mundong ito ay marami na, masyadong mabigat na ang pasaning dinadala. Marami ng pamilya, ang pasanin na sobrang bigat na ang kanilang dinadala. Minsan, may mga tao minsan ay tulala na lamang, na parang lagi na lamang tahimik, nandun na lamang sa dulo dahil hindi niya alam kung anong gagawin niya, kung paano niya mabigyan ng solusyon ang kanyang suliranin na pinagdaraanan. Ang tanong, saan ba tayo lumalapit? Tanongin mo yung katabi mo, saan ka lumalapit? Saan ka lumalapit? Kita niyo ang imbinasyon po ng Panginoon, mga kapatid, na lumapit tayo sa Kanya at siya'y lalapit sa atin. Sabi ng Panginoon, come to me all of you who are heavy laden, and I will give you rest. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Minsan kasi, mga kapatid, sa kabila ng panawagan ng Panginoon na tayo'y lumapit sa Kanya, kung saan-saan tayo lumalapit. At ang bunga nito, mga kapatid, kapag mali ang iyong nilapitan, ang iyong sasapitin ay kabiguan lamang. Tanay mo yung katabi mo, minsan ka na bang nabigo? Minsan ka na bang nabigo? Sabi ng iba, maraming beses na. Sanay na nga eh. Ito po yung paanyaya po ng Panginoon sa atin, mga kapatid, na tayo po ay lumapit po sa Kanya. Pero sa kabila ng panawagan at paanyaya ng Panginoon, ang tao ay lumalayo sa Diyos. Kaya minsan, mga kapatid, hindi ba tayo nagtataka minsan na kahit anong imbita po natin, i-text natin, tawagan natin, kausapin natin, yung iniimbita natin minsan ay parang napakahirap imbitahin.
Hindi niyo po ba napapansin yun? Alam niyo mga kapatid, don't easily judge that person. Kasi hindi mo alam kung ano ang kanyang pinagdaraanan. Kasi kung alam mo lang talaga na gustong-gusto niyan sumama sa iyo, pero hindi niya alam kung paano siya lalapit sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka kagad maghuhusga. Hindi mo alam ang pinagdaraanan niya. Sabihin mo yan. Hindi mo alam ang nangyari. Hallelujah. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi mo alam pinagdaraanan ko. Woo! Praise the Lord. Amen, mga kapatid? Nagtataka tayo kung minsan na kahit makailang ulit tayong imbitahin, kausapin ang taong ito, pero minsan para bang napakahirap lumapit, sumama sa atin. Hindi kasi natin alam, kapatid, talaga kung ano ang ugat, kung ano talaga ang kanyang pinagdaraanan. Kaya mga kapatid, huwag po tayong magsawa. Keep on praying, mga kapatid. Kasi hindi po nasasayang ang ating pong panalangin. Kasi minsan, mga kapatid, kapag ka ang Diyos ang kumilos at tumugon, ang banal na Espiritu kumilos sa kanyang buhay, bago ka pa lamang magsabi sa kanya, kailan kayo pupunta sa church? Magtataka ka, yung pala yung panalangin mo, tinugon na ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. Sabi mo sa iyo, katabi, huwag kang magsawang manalangin. Magkasawang manalangin. Hallelujah. Amen! Kaya ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa iyong pasanin. Ano ba ang pasanin mo ngayon? Yan ba ay problema mo sa iyong asawa? Hindi kayo magkasundo? Yan ba ay problema mo sa finances mo? Hindi mo alam kung paano mo babayaran ang napakarami mong utang? Yan ba ay problema mo sa iyong bisyo? Yan ba ay problema mo sa iyong sa iyong mga anak? Na hindi kayo nag-uusap sa iyong magulang, kapatid mo, o kasama mo sa trabaho? Anong problema ang nagpapabigat sa iyo? Pakinggan niyo ako, mga kapatid. Ano mang pasanin ang iyong dinadala ngayon, kapag ang pasaning iyan, pinakinggan mo, tumugon ka sa panawagan ng Panginoon, ang pasaning yan, dadalhin ng Panginoon. At kapag ang Diyos ang nagdala ng pasanin mong yan, makakatulog ka na ng mahimbi. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Woo! Hallelujah! You can go to church and pray. Attend a prayer meeting. Go to a missionary and be a worker of the church. Give your tithes and offering consistently. And yet, hindi nangangahulugan na ikaw ay malapit na sa Diyos. Really? Kasi iniisip natin, kapatid, na kapag tayo'y nasa church, regular kang umaatin ng church, you read your Bible, you give your tithes and offering, you're in the fellowship, then you will say, malapit na ako sa Diyos. Listen to me, mga kapatid. You could go to church and read your Bible and be a worker of the church at pwede ka pa rin malayo sa Diyos. Huwag nyo sanang don't misunderstood na kapag sinabi ko na ikaw ay nasa church ka, nagpipray ka, umating ka ng prayer meeting, fellowship ka, ay hindi ka na mapapalapit sa Diyos. I'm not saying that. I'm saying is hindi nangangahulugan na dahil ikaw ay nasa simbahan o ikaw ay isang worker ka sa church ay malapit ka na sa Diyos. Ang sinasabi ko, pwedeng ikaw ay nasa simbahan ka, ikaw ay isang worker sa church at malayo ka pa rin sa Diyos. Yes, mahalaga na isang bagay, mga kapatid, na tayo'y naglalapit sa atin sa Diyos, na kapag tayo ay dumadalo sa pagtitipon, kapag tayo po ay binubulay-bulay natin ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay sa Kanya, tayo'y nananalangin at nakikinig ng Kanyang salita, isa ito, mga kapatid, sa mga bagay upang tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, na mayroon po sa Biblia, nasa loob po siya ng church, nagbibigay po siya ng kanyang tithes and offering. Pero,
ang kanya pong kalagayan ay malayo pa rin sa Diyos. Tingnan po natin ang isang kwento. Then Jesus told this story. Jesus told this story to some who had great confidence in their own righteousness and scorned everyone else. Two men, sabi na ba, everyone says two men, went to the temple to pray. Tingnan mo na, dalawa daw lalaki, pumunta sa templo upang manalangin. Sinabi ito ng Panginoon, ang kwentong ito, sa mga nag-aakala na sila ay banal na, matuwid na, malapit na sa harapan ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, ito, sinabi nila ang kwentong ito. May dalawang lalaki, pumasok sa templo upang manalangin. Ang sabi niya, two men went to the temple to pray. One was a Pharisee. We know a Pharisee. Ang Pharisee ay expert of the law. That means, bata pa lamang sila. Sila po ay tinuturuan na ng salita ng Diyos upang mabatid nila, malaman nila ang kalooban ng Diyos sapagkat kanila pong pinag-aaralan. One was a Pharisee and the other was a despised tax collector. Bakit kapag binabanggit ang salitang tax collector sa Biblia ay itinuturing na isang makasalanan? Alam niyo po ba bakit, mga kapatid? Kasi nung panahon yun, mga kapatid, kapag ikaw ay maniningil ng buwis, ang tingin sa iyo ng mga tao ay ikaw ay isang traitor. Bakit? Kasi isa kang Israelita at sinisingil mo ng buwis ay yung mga kapwa mo Israelita na ikaw na tilabaga, parang ikaw ay sumasang-ayon sa mga sumakop sa inyo, nalakop sa inyo na walang iba kundi ang mga Romano nung panahong yon. Kaya ang tingin sa kanila ng mga tao na kung mayroong isang hanap buhay, trabaho na hindi mo papasukin ay ang trabaho na isang tax collector. Di ba kahit sa atin sa Pilipinas, kapag pinag-uusapan ang BIR o kaya sa custom, ang tingin kaagad ng maraming tao, isip kaagad ng maraming tao, corruption. Correct. Tama. Kaya nung panahon ito, mga kapatid, ang tingin po nila sa isang maniningil ng buwis nung panahon na yun ay isang makasalanan. Kaya parang tinatanggap po na, sige, pumasok ako sa trabahong ito. Of course, bibigyan ka nila ng malaki ang iyong kita at secured ang iyong maging pamilya dahil sa iyong sweldo na kikitain. Pero ang consequence ito ay yung mga tao, masama ang tingin sa iyo. Maraming tao. Kaya ang sabi niyang Panginoong Jesus, two men went to the temple to pray, once a Pharisee and the other was a despised tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed this prayer. Paano siya manalangin? I thank you, God, that I am not like other people, cheaters, sinners, adulterers, and certainly not like that tax collector. I fast twice a week, and I give you a tenth of my income. But the tax collector stood at a distance and dared not even lift his eyes to heaven as he prayed. Ano ba nalangin niya as he prayed? Instead, he beat his chest in sorrow, saying, "O God, be merciful to me, for I am a sinner." I tell you this. Sabi ng Panginoon, I tell you this. I tell you, this sinner, not the Pharisee, returned home, justified before God. Amen. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Kita niyo, mga kapatid, ang kwentong ito na sinabi ng Panginoong Hesus, na yung dalawang lalaki na ito na pumasok sa templo upang manalangin. Kita niyo yung panalangin ng isang religious. Ang sabi niya, nagpapasalamat ako, Panginoon. Nagpapasalamat ako, Panginoon, sabi niya, di ba? Dahil hindi ako, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mangangalunya, o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito.
2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo. Kita nyo mga kapatid. At nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Mga kapatid, religious ang taong ito. Yung iba nga nagsasabing Christian, mga kapatid, hindi pa consistent sa tithes pa lang, talo na. Ang taong ito, mga kapatid, twice a week nagpa-fast. Consistent niya sa kanya pong tithes and offering. Workers po sa church. Tingnan niyo po yung kanyang panalangin. Walang bisyo ang taong ito. Kaya ang sabi niya, di ba? Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo daw. At di man lamang makatingin sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Kita niyo mga kapatid? Kita niyo yung sinasabi niya sa isang tax collector? Anong daw ang kanyang dalangin? Dinadagukan niya ang kanyang dibdib. Nang sabi niya, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Inadmit na niya kaagad na siya isang makasalanan. Katang sabi niya, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo, sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. So pwedeng sabihin ng maraming tao na kapag ikaw ay nag-aayuno ka, nagbibigay ka ng iyong tithes and offering, workers ka sa church, malapit sa Diyos yan, taong yan. Kahit sinong tanungin mong tao, kapag nakikita natin ang isang taong ganoon, na laging dumadalo, napaka-busy sa gawain sa church, consistent niya. Hindi pa dumarating ang pagsamba, nakasobre na ang kanyang tithes and offering. Meron kaming prayer and fasting ngayon. Saan punta? Prayer meeting kami. Saan kayo punta next month? Punta kami ng mission. Pero ang tanong, bakit sa kabila ng lahat ng ito, na tila baga, hindi pa rin siya naging matuwid sa harapan ng Diyos? Alam mo kung bakit, mga kapatid? Hindi lamang sa judgmental, mga kapatid, kundi self-righteous pa rin siya. Hindi niya iniisip na kahit siya na isang nagsasabing reliyosong tao, kailangan niya ang biyaya ng Diyos. Hindi naisip ng taong ito eh. Pwede na sabihin, hindi naman ako nagkatrapiado ng aking kapwa. Ang ginagawa ko naman ang aking obligasyon ko, ang tungkulin ko bilang isang asawa at ina. Hindi naman ako gumagawa ng masama. Kaya, salamat Panginoon. Ang buhay ko okay. Kawawa. Sapagkat maraming tao ang nadaya. Na patuloy na dinadaya ni Satanas. Na ang buong akala nila, dahil sa kanilang ginagawang ito, sila ay katanggap-tanggap na sa Diyos. Mga kapatid, kapag hindi ka nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, mga kapatid, sa kabila ng iyong ginagawang iyan, ay hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Ulitin ko yan. Hindi tatanggapin ng Diyos ang gawang may kasamang kayabangan. Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, ay yung may pusong mapagkumbaba. Tingnan nyo yung tax collector na ito. Sabi niya, dinadabukan daw niya ang kanyang dibdib, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? For God does not see as man see. For man looks outward, but the Lord looks at the heart. Alam niya ang laman ng puso natin. Pwede natin sabihin yung isang tao na yon na para bang hindi naman lagi pumapasok sa church, nagsisimba kahit sabihin ninyo, pero wala po kayong ka-idea, mga kapatid, na yung taong iyon pala, mga kapatid, na bago sumapit ng gabi, dumadalangin siya sa Panginoon. Humihingi ng habag at awa sa Panginoon na tulungan siya, na gusto niya nang makalayo, makaiwas sa kasalanang ito. Sa kasalanang pumipigil sa kanya upang lumapit sa Diyos. Hindi niya lang alam kung ano ang kanyang gagawin. Meron pong nanonood sa akin ngayon, naniniwala ko,
na gusto mo nang lumayo sa kasalanan iyan, sa talikalang iyan, pero hindi mo alam kung paano ka makawala. Maaring ikaw ay nakikinabang. Maaring ikaw ay nakikinabang, kaya ayaw mong layuan, ayaw mong umalis dyan sa talikalang ito na nagiging dahilan upang ang Diyos at ikaw ay magkalayo. Pero ngayon, mga kapatid, naniniwala ko ang Espiritu ng Diyos na uusap sa iyo. At kapag kapakikinggan mo ang boses ng Panginoon, mga kapatid, instrumento lamang ako. Binabasa ko lamang po ang kanya pong salita, na kung pakikinggan mo ang kanya pong panawagan ngayon, mga kapatid, anuman ang iyong kaligayan, katayuan, talikala na nakabit na yan, ang Diyos, mga kapatid, na nagliligtas noon hanggang ngayon, ang Diyos na makapangyarihan na nagligtas kay Daniel, nagligtas sa kuko ng leon, nagligtas sa apoy kay Shadrach, Meshach, and Abednego, ay nananatiling Diyos na di nagbabago. Sabi niya kanyang salita, I the Lord, I do not change. Yang talika lang yan, ililigtas ka rin ng Panginoon at sasabihin mo, the devil is a liar. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin mo, malapit-lapit na ako. Malapit-lapit. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Now, sabi po ng Biblia, mga kapatid, in James chapter 4 verse 8 to 10, come close to God and God will come close to you. Tapos ang sabi niya, kasunod niya, wash your hands. Kita niyo? Wash your hands. Sabi ng ating mga frontliners ngayon, wash your hands. Mag-sanitizer kayo. Bakit ka kailangan mag-sanitizer? Kasi yung mikrobyo, hindi mo nakikita. Kaya kapag ka nag-sanitizer ka, naghugas ka ng kamay mo, yung mga mikrobyo na dumidikit ay naaalis. At ang sabi ng Panginoon, tanong ka ng Panginoon, seryoso ka ba talaga? Gusto mo bang talagang lumapit sa Panginoon? Malapit na malapit sa Panginoon. Ang tanong, ito tinatanong sa iyo ng Panginoon, gusto mo ba talagang lumapit sa Panginoon? Lalapit siya sa iyo. Hindi siya lalayo sa inyo, lalapit siya sa iyo. Ngayon, ang sabi niya, wash your hands. Nakita mo? Wash your hands. Kasi mapasok ka eh. So, wash your hands muna. Anong ibig sabihin nung wash your hands? Ano bang spiritual ang tinutukoy dito ng Panginoon, mga kapatid sa atin? Na yung gawa ng ating mga kamay na hindi nagbibigay ng kaluguran sa Kanya, wash your hands. Kanino? Huwag mo sabukan kung saan-saan, mga kapatid. Sa Panginoon. Lumapit ka sa Kanya, doon ka maghugas. Kung saan-saan eh. Hindi ka makakalapit. Sabi ng iba, hindi. Ayusin ko muna buhay ko. Pag maayos na yung buhay ko, saka ako sasama sa inyo. Saka ako lalapit sa Panginoon. Hindi nga ganoon, mga kapatid. Mali yun. Hindi mo makaya eh. Kailangan mo ng kasama. At ang kasamang yan, walang iba kundi ang Diyos. Kasi ang sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. I am with you always, even to the ends of the earth. Hallelujah. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Wash your hands. Tapos ang sabi niya, you sinners. Kasi sabi na ba, ay hindi ako kasama doon. Sila lang yata yun. Really? Wash your hands, you sinners. Purify your hearts. Purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Ayan na. Ayan na. Gusto mo talagang lumapit sa Panginoon? Tanong ko nga, saan ba talaga ang loyalty mo? Sa mundong ito? O talagang sa akin? Kasi hindi pwedeng dalawa. Hindi ka pwedeng sumakay ng dalawang eroplano ng sabay. Kailangan mong mamili kung anong flight ang pupuntahan mo. Kasi isang ticket lang bibilhin mo. Kasi kahit dalawang ticket ang bibilhin mo, hindi ka pwedeng sumakay sa dalawang eroplano. Amen. Sabi ng Panginoon, saan ba talaga ang loyalty mo? Sabi niya, purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Let there be tears for what you have done. Kita nyo? For what you have done. Let there be sorrow and deep grief. Let there be sadness instead of laughter, and gloom instead of joy. Tapos ang sabi niya,
humble yourselves before the Lord. Base, humble yourself. Humble yourself. Bakit? Hindi ka pwedeng lumapit sa Panginoon nang hindi ka nagpapakumbaba. Humble yourselves before the Lord. Anong sabi niya? Hallelujah! Kita niyo yung reward kaagad ng Panginoon, yung promise niya. And He will lift you up in honor. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kita niyo yung Panginoon, mga kapatid, yung kanyang imbitasyon. Maghugas ka nga lang ng kamay mo. Anong ibig sabihin nun? Kung ano ka, lumapit ka sa Panginoon, come as you are. Hindi ka naman pwedeng magtago sa Panginoon eh. Kahit anong sabihin pa ng mga tao sa iyo, lumapit ka lang sa Panginoon. Sabi ng Biblia nga, to mind your own business. Lumapit ka lang sa Panginoon. Kahit iniisip mo minsan, mga kapatid, na para bang hindi ka tatanggapin ng Panginoon dahil ikaw ay makasal, lumapit ka lang sa Panginoon. Maaaring may nanonood sa akin ngayon. Meron kang asawa, pero meron kang kinakasamang iba. Pag nagsasalita na kasi ako ng ganito, maraming umaalis eh. Come on, wait. Hindi ko po hangarin na makapanakit ng damdamin ng sinuman. I'm saying na maaaring nasa sitwasyon kang ito. Meron naman talaga. Iniisip mo ngayon, hindi mo alam kung paano ka lumapit sa Diyos dahil yung gawa mo pala may makasalanan na. Anong gagawin mo? Maaaring ngayon sa sugal, hindi mo alam kung paano ka makaalis sa sugal na yan. Dahil gusto mo, kapag ka ikaw ay nagsusugal, ikaw ay nag-i-enjoy, at ito yung nagbibigay sa iyo ng satisfaction mo. Yung iba naman, kapag ka, berbihira naman tayong magkita. Whiskey pa paano? Daanin natin sa mabubuting usapang sadikian. Aha. Hindi natin alam kung paano tayo lumapit sa Diyos dahil nandito tayo sa sitwasyong ito. Minsan, yung atin pong konsensya, guilty tayo. Kaya kahit gusto mong magsimba, hindi ka na makapagsimba. Kasi umpisa pa lamang, wala na. Ito na lang ako. Kayo na lang dyan. Tanungin ka talaga ng Panginoon. Gusto mo ba talagang lumapit sa akin? Kasi kahit anong kalagayan mo, ano ang katayuan mo ngayon, ang requirements lang sa'yo ng Panginoon, hugas ka ng kamay mo. Ay, tama mga kapatid. Ayaw maghugas ng kamay. Hindi mo pwede yun, mga kapatid. Okay, gusto mong lumapit sa akin, lalapit ako sa'yo. Anong kondisyon? Maghugas ka ng kamay. Bakit? May mikrobyo eh. May virus nga eh. Kung ayaw maghugas ng kamay, ano mangyayari? Hindi mo pwede yun. Saan ako maghuhugas? Ang Panginoon. Saan ako kuha ng tubig? Magbibigay ang Panginoon ng tubig. Lahat ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ang tanong lang, ang loyalty mo, saan? Kay sweetheart? Kay darling? O kay Jesus? Kanino ba talaga? Ano ba talaga ang gusto mo? Taray mo yung katabi mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Hallelujah! Sabi ng iba, hindi ko kasi alam eh. Kung ano talagang gusto ko. Kapatid, hindi nga pwedeng sabay. Panginoon, pwede bang sabay-sabay na lang ang lahat? Pwede ba, Panginoon, na wag na lang ako maghugas ng kamay ko? Pwede ba, Panginoon, na nandito ako sa kalagayan na ito, pero lalapit ako sa iyo? Mga kapatid, hindi naman pwedeng pagsamahin mo ang dilim sa liwanag. Hindi pwedeng ganun eh. Kung gusto mo maglakad ka, 100 pakaliwa, 100 pakanan. Saan mo gusto magdaan? Pwede ba, Panginoon, magdaan na lang ako ng sabay? Hindi ka nga pwedeng makarating eh. Yung iba, gusto mong halimbawa ng ano? Punta ka ng Salmia. Ang daan mo papuntang Pahil. Panginoon, dito lang ako papunta sa Pahil, pero sa Salmia rin ang punta ko. Kahit magbiyahe ka lang magbiyahe, kahit makailang araw ka lang dumiyahe, hindi ka makakarating sa Salmia. Kasi mali yung daan. Bumalik ka. Mag-umpisa ka kung saan ka naligaw at sumunod ka kay Kristo na siya ang daan upang makarating ka sa iyong patutunguhan. Para ba natin ang
Okay, gusto mong makarating sa iyong patutunguhan? Dito ka, sabi ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Saan ba talaga yung loyalty natin, mga kapatid? Ang tanong, mahal na mahal mo yung sadiki mo. Mahal na mahal mo yung baraha mo. Mahal na mahal mo itong si Habibi mo. Alam mo naman ito na ang nagdahilan na naglalayo para sa kay Kristo. Paano gagawin ko? Sabi ng iba. Nandito na eh. Napasubo na eh. Napasubo na. Anong gagawin ko? Napasubo na eh. Mga kapatid. Sinasabi mo ba na na-corner ka na? Wala nang ano? Alam mo yung mga nagsasabing gano'n, mga kapatid, daig pa sa isang taong bilanggo na hindi naman nakabilanggo. Ulitin ko to. May mga tao na hindi bilanggo, pero mas kawawa pa, mas kahabag-habag pa ang kanilang kalagayan sa isang taong bilanggo dahil hindi naman nakabilanggo, pero ang kanilang kalagayan ay tila baga parang bilanggo na walang tanikala, pero ang tanikala, kalaban lamang nila ay ang kanilang sarili. Wala namang pintuang nakasara. Ang kamay ng Panginoon ay nakabuka. Hinihintay ka ng Panginoon na lumapit lamang sa Kanya. Can I go deeper? Now, humble yourself before the Lord and He will lift you up. Ang sabi niya, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ang lalapit mo lang gagawin mo, maghugas ka ng kamay mo. Panginoon, ito po yung buhay ko. Ako po'y makasalanan, Panginoon. Tulad nung isang tulad nung isang tax collector. Naging ganap siya. Naging matuwid siya sa harapan ng Diyos. Nakaranas siya. Nakatanggap siya ng habag ng Panginoon. Ano sinabi niya? Mahaba ba yung kanyang panalangin katulad nung isang Pariseo na religyoso? Hindi eh. Sabi niya, Panginoon, lumuluha lamang siya. Mahabag po kayo sa akin na ako po'y isang makasalanan. Kapatid, pakinggan niyo po ako. Kahit gaano kaiksi, kahina, kakunti ang panalangin yan. Kapag ang dalangin yan nagmula sa puso, mga kapatid, naririnig ng Panginoon ang dalangin mong iyan. Dahil sabi po ng Biblia, mga kapatid, kahit ang ating mga luha, iniipon ng Panginoon. At ang bawat patak ng ating mga luha, alam ng Panginoon kung ano ang kahulugan. Bawat patak ng iyong luha. Kahit hindi mo mabanggit, kahit hindi mo masabi, masambit man lamang. Pero ang mga kahulugang yan, nalalaman ng Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Sino na purihin? Kita nyo, mga kapatid. Mag-close na tayo o dito na lang? Tuloy natin, mga kapatid? Tuloy natin? Alright, okay, tuloy natin. Sabi ng John chapter 5, verse 39 to 40, you search the scriptures because you think they give you eternal life. But the scriptures point to me, yet you refuse to come to me to receive this life. Kita niyo ang sabi ng Panginoon? Sabi niya, sinasaliksik ninyo ang kasulatan sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Totoo naman yan. Doon niya nasasaliksik. Kapag sa salita ng Diyos, mga kapatid, dito sa kautusan, dito natin malalaman kung paano natin makakamit ang salita ang buhay na walang hanggan. Ituturo sa atin ito sa kanyang salita, mga kapatid. Pero ang sabi ng Panginoon, ang mga kasulutang iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Kita niyo, mga kapatid? Yan ang problema mga kapatid, minsan ng tao Gustong lumapit sa Panginoon. Gustong magkamit ng buhay na walang hanggan.
punta ka sa church, ito yung gawin mo para ito yung sinasabi mo na maglalapit sa iyo sa Diyos. Okay. That is really good. Then, sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Ayaw naman ninyong lumapit. Naalala niyo yung nakaraan, mga kapatid, yung isang binatang mayaman? Come and follow me. Inalungkot. Ayaw. Amen? Gusto ko talaga nating lumapit sa Panginoon. Ito lamang ang paraan, mga kapatid, upang tayo mapalapit sa Diyos, mga kapatid. Tayo po alin? Lumapit sa Kanya. At kapag tayo lumapit sa Kanya, lalapit siya sa atin. Anong gagawin natin para tayo lumapit? Paghugas ka ng kamay mo. Ano ibig sabihin maghugas ka ng kamay mo? Sabihin mo sa lahat sa Panginoon kung ano ang iyong pinagdaraanan. Kung ano ang iyong kalagayan, katayuan mo. Tingnan niyo, mga kapatid. Humble yourself before the Lord and He will lift you up in honor. Okay? Romans 3:23, for everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. Lahat naman tayo. Hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos, sapagkat ang lahat ay nagkasala, walang sino mang nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Lahat tayo. Yung mga tao sa simbahan, yung mga nasa labas ng simbahan, lahat tayo. Lahat tayo ay hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat tayo ay nagkasala. Lahat tayo, ikaw ako, tayong lahat, kailangan ng biyaya at habag ng Panginoon. Amen? Amen. Para klarong mabuti. Para wag isipin ng mga makasalanan na hindi na sila lalapit sa Panginoon, na pwedeng maging malapit lang sa Panginoon ay yung mga nasa simbahan. Hindi po, mga kapatid. You remember the prodigal son? Nakapokus lang tayo doon sa younger brother dahil siya yung alibughang anak na siya'y nawawala. Pero hindi natin napag-isipan na yung panganay pala mas lalong nawawala. Siya'y nasa bahay, nasa loob siya ng bahay pero nawawala siya. Bakit? Kasi judgmental siya, self-righteous siya. Kailangan din siyang masumpungan. If you study yung context ng prodigal son na story na yun. Both of them are prodigal. The younger brother and even the elder brother. Now, we are all infected and impure with sin. When we display our righteous deeds, they are nothing but filthy rags. Like autumn leaves, we wither and fall, and our sins sweep us away like the wind. Kita nyo, mga kapatid, yung lahat tayo naging marumi sa harapan ng Diyos, ang mabubuting gawa natin, maruming basahan ang katulad. Maruming basahan. Base maruming basahan? Wala eh. Marumi nga. Anong ginagawa mo sa basahan? Pinaglilinis mo yan ng mga maruruming mga bagay. Lahat daw tayo, mga kapatid. Yung alin? Yung mabubuti nating gawa. Maruming basahan ang katulad. Kaya ano ang kailangan natin, mga kapatid? Kailangan natin ang habag at biyaya ng Panginoon. Anong dapat natin gawin? Simple lang. If we claim we have no sin, we are only fooling ourselves and not living in the truth. But if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. If we claim we have not sinned, we are calling God a liar and showing that His word has no place in our hearts. Kung sinasabi natin tayo ay walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Sino ang dinadaya mo? Yung ating sarili. At wala sa atin ang katotohanan. Subalit, pakinggan po ninyo, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Would you stand up, mga kapatid? Ang gusto po ng Panginoon, sabi po ng Biblia, ipahayag natin yung ating mga kasalanan. Kanino daw natin ipapahayag yung ating mga kasalanan? Sa Diyos. Kasi sa Kanya tayo nagkasala, mga kapatid, ng tunay. At kapag ipinahayag po natin ang ating kasalanan, sabi po ng Biblia, lilinisin tayo at patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Kita nyo yung assurance, mga kapatid, ng forgiveness na ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Ang tinatanong lang ng Panginoon, ikaw, tayo, willing ka ba na i-confess? Willing ka ba na maghugas ng kamay?
Willing ka ba talaga na lumapit sa akin? Kasi hindi pwedeng divided ang puso mo. Ang loyalty mo dito sa mundo at dito sa akin. Hindi pwedeng gano'n. Mamili ka. Sino talaga ang pipiliin mo? Si Kristo o yan? Kung si Kristo ngayon ang pipiliin mo, mga kapatid, pakinggan po ninyo. Kung si Kristo ang pipiliin mo ngayon, sabi ng Biblia, come to me, all of you. All of you. Alam mo sabi niya? I will give you rest. Bibigyan ka niya ng kapahingahan. At ang kapahingahan na yan, mga kapatid, kahit nandyan ka sa pagsubok at suliranin mo sa buhay, ikaw ay mananagumpay sapagkat kasama mo ang Diyos. Amen. Yung iniisip mo na hindi mo alam kung paano ka makawala sa kasalanan yan, mga kapatid, kung si Kristo talaga ang pipiliin mo ngayon, yung hindi mo kayang gawin, tutulungan ka ng Diyos upang makalaya sa tanikalang iyan na nagiging dahilan ng paglalayo ninyo. At sa sandaling magdidesisyon ka, mga kapatid, lalapit ka sa Diyos at lalapit siya sa iyo. Amen. Gusto mo bang maranasan yun, mga kapatid? Na hindi mo pa nararanasan sa iyong buhay. Kasi kapag naranasan mo sa iyong buhay na malapit ang Diyos sa iyo at papalapit ka sa Panginoon, mga kapatid, kahit ano ang iyong pinagdaraanang suliranin, kapighatian sa buhay, kapag malapit sa iyo ang Diyos, hallelujah, walang karamdaman ang makakatalo sa iyo. Amen. Walang problema ang makakataob sa iyo. Sapagkat ang Diyos na iyong sinasamba, ang Diyos na iyong tinanggap, kinilala sa iyong buhay, ay Diyos na malakas. Amen? Amen. Mas malakas pa sa iyong pinagdaraan ng bagyo sa buhay. Gusto mo bang mapalapit sa Panginoon ngayon? Amen. Alam ko na kinakausap ka ng Panginoon ngayon. At kung alam mo na kinakausap ka ng Panginoon ngayon, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Do it by faith. Do it by faith. Papanalangin kita ngayon, kapatid. Sasamahan kitang manalangin. At kapag itong panalangin na ito, nagmumula sa iyong puso, ang mga anghel ng Diyos sa langit, mga kapatid, nakikinig ngayon. Sila yung mga saksi ngayon. Libo-libong mga anghel ang mga saksi. At ang Diyos na naghihintay sa iyo, na nagsasabi, anak, ito na yung tamang panahon. Umuwi ka na dahil sasamahan kita. Amen. Ready ka na ba, mga kapatid? Amen. Kung ready ka na, mga kapatid, ano man ang iyong ginagawa ngayon, ikaw man ngayon ay nasa biyahe ka, mga kapatid, o ikaw ngayon ay nasa iyong kwarto ka, nanunood ka, nandyan ka sa iyong sala, naka-headset ka o naka-speakerphone ka, sa oras na ito, mga kapatid, gusto kitang samahang manalangin. Hindi ka mananalangin sa akin. Sa Diyos na nagligtas sa atin, na nagbigay ng buhay sa atin, sasamahan kitang manalangin. Ulitin mo ang panalangin ito. Kapag itong panalangin na ito, babanggitin mo na para mo bang panalangin mo, mga kapatid. Hallelujah. Something is going to happen today. Ano man ang iyong kalagayan. Today, ang araw na ito, the day of salvation, the day of breakthrough, the day of restoration, the day of deliverance, the day of healing, in the name of Jesus. Are you ready for your miracle? Amen. Are you ready for your breakthrough? Amen. Just say this prayer, mga kapatid, by heart. Every head bow and eye close. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Taas mo ang iyong kamay. Tanda ng pagpapakumbaba sa Panginoon. Tulad ng isang maniningil ng buwis na nagpakumbaba sa Panginoon at nakaranas ng habag, nakaranas ng kapatawaran sa Panginoon, bibigyan ka rin ng kapatawaran ng Panginoon. Kung ikaw naman ay nagsinasabi mo sa iyong sarili na ikaw ay religyoso ka, pero alam mo sa iyong sarili na kailangan mo ang biyaya at habag ng Panginoon, humble yourself before the Lord. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Sabihin mo, dakilang Diyos. Huwag kang mahiya. Sabihin mo, kapatid. Sabihin mo ito, dakilang Diyos. Dakilang Diyos. Ama naming nasa langit. Ama namin nasa langit. Banal na Diyos. Banal na Diyos. Sa oras na ito, Sa oras na ito, humihingi ako ng tawad
Humingi ako ng tawad. Pinagsisisihan ko ang lahat ng aking kasalanan. Sa oras na ito, Panginoon, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad. Salamat po, Panginoon, sapagkat sinabi mo sa iyong salita, kung ako'y magpapakumbaba, iahayag ko ang aking kasalanan, patatawarin mo ako, lilinisin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Sa oras na ito, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Panginoong Jesus, pumasok ka, maghari ka bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pinaniniwalaan ko ang iyong ginawa sa akin sa cross ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay at muling nabuhay. Sa oras na ito, Panginoon, isinusuko ko na ang aking buhay, ang aking katawan, ang aking kaluluwa, ang aking espiritu, ang aking pamilya, ang aking buhay. Sinusuko ko na, Panginoon. Sa oras na ito, lumalapit ako sa iyo nang may pusong nagpapakumbaba. Marami pong salamat. Tulungan mo ako, Panginoon, na makalakad sang-ayon sa iyong kalooban. Banal na Espiritu, sa oras na ito, puspusin mo ako. Marami pong salamat sa iyong pagpapagaling, pagpapalaya, pagliligtas. Tinatanggap ko sa oras na ito. Panginoong Hesus, ikaw na ang maghari sa aking buhay. Ito ang aking dalangin na nagmumula sa puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Miracle. Nag-uumpisa na ngayon, mga kapatid. Kapag yan ay pinanalangin mo na nagmumula sa puso, kahit gaano kaiksi, kahina ang panalangin na yan, narinig ng Panginoon ang dalangin mong yan. Natutuwa ko sapagkat yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay nang tanggapin mo, kilalanin mo si Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. Upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, mga kapatid. Mapalapit tayo sa Panginoon. Umpisahan natin na magbasa ng kanyang salita at make sure kapag maluwag na, pwedeng mag-church. Go to church. At ipamalita mo ang kabutihan, ang pagliligtas na ginawa ng Diyos sa iyong buhay, sa iyong mga kaibigan, lalong-lalo na sa iyong mga mahal sa buhay, and your life will never be the same again. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? Now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father and Prince of Peace, because you put God first place in your life and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. Right now in the name of Jesus, receive your miracle, receive your healing, receive your deliverance, receive your breakthrough. And I rebuke the devourer over your finances. I rebuke any attacks of the enemy upon your life and your family. Receive the favor of the Lord. Now I bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. Give the Lord a hand clap of praise. Once again, mga kapatid, thank you for tuning in. We love you and we're praying for you. Lord willing, we'll see you next week. God bless you.